Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Lunes, October 28, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa Laguindingan International Airport PPP Project Concession Agreement. Ayon sa punong ekutibo, hindi lang magdudulot ng malaking improvement sa nasabing paliparan ng nilagdaang kasunduan, kundi palalakasin din ito ang turismo, lilika ng maraming trabaho at masisigla ang negosyo. Sa sandaling umarangkada na ang operasyon ng naturang paliparan, ang dating 1.6 milyong pasahero kada taon papalo na sa 3.9 milyong pasahero at kapag natapos na ang Phase 2, 6.3 million passengers na kada taon ang kayang mapaglingkuran ng Laguindingan International Airport. Agad namang sinunod ng Pangulo ang ginawa nitong pangunguna sa pagbibigay ng Medallion of Excellence sa 10 katangi-tanging individual na binigyang parangal bilang 2024 Metro Bank Foundation Outstanding Filipinos. Ang mga awardees sa taong ito ay binubuo ng 4 na guro, 3 sundalo at 3 police officers. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo nitong Lunes ay ang pagsaksi nito sa nilagdaang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Dito ay binigyan din ng Pangulo na walang alinmang komunidad ang mapag-iwanan sa gitna ng itinataguyod ng kanyang administrasyon na may kaugnayan sa anti-poverty. Habang binigyan din ng Pangulo na hindi kailanman dapat mangyari na may isang Pilipinong gutom. Martes, October 29, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang sectoral meeting sa Malacanang na kung saan ay naging sentro ng pagpupulong ang may kinalaman sa walang gutom program ng pamahalaan. Sa pulong ay nagpahayag ang Pangulo ng kumpiyansa na maayos ang ginagawang pagtugon ng gobyerno patungkol sa usapin ng food poverty sa bansa. Kasunod ito ng ipinresentang datos ng DSWD hinggil sa kasalukuyang estado ng food poverty na bumaba ng 300,000 sa gitna ng ipinatutupad na walang gutom program. Miyerkules, October 30, dinaluhan ni Pangulong Marcos ang grand opening ng Maersk Optimus Distribution Center sa Calamba, Laguna. Sinabi ng Pangulo na sa pagbubukas ng nasabing distribution center ay magbubukas din ito ng employment opportunities. 1,000 mga individual ang inaasahang magkakaroon ng trabaho sa unang 2 taon ng operasyon nito habang makakalika din ito ng hanapbuhay sa mga MSME na aabot din sa 1,000 trabaho. Kasunod ng mga aktibidad ng Pangulo ang ginawang pangunguna sa pagta-turnover ng 70 patient transport vehicles na ipamamahagi sa iba't ibang lugar sa Visayas. Bahagi pa rin ito ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng pamahalaan kung saan nakakatanggap ang mga LGU ng Type 2 Advanced Life Support, ambulances at patient transport vehicles. Mula naman sa Quirino Grandstand ay nagtungo na agad ang Chief Executive sa isa pa nitong aktibidad. Ito ay ang ginawa nitong pakikiisa sa 90th anniversary ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Dito ay pinangunahan ng Pangulo ang unveiling and presentation ng commemorative stamp para sa ika-90 anibersaryo ng PCSO. Biyernes, November 1, binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang puntod ng ama nitong si dating Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kasama ng Pangulo si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Sa okasyon ay nagpaabot ng pasasalamat ang Pangulo sa kanilang mga taga-suporta na hanggang ngayon patuloy na naaalala ang kanyang ama na si dating Pangulong Apo Ferdy Marcos Sr. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar para sa Radyo Pilipinas.